Kung may taong naniniwalang ang pera ang solusyon sa lahat ng problema, siguradong hindi nyo pa nakikilala si Don Emilio Monteverde. Sa edad na 81 taong gulang, nasa kanya na halos lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Malawak na lupain, matagumpay na negosyo, magagarang sasakyan, at mga empleyadong halos 3 dekada ng tapat na naglilingkod sa kanilang pamilya. Pero may isang bagay na hindi niya mabili, ang makitang ikasal ang nag-iisa niyang apo, si Adrian Monteverde, ang itinuturing na pinakabatang matagumpay na CEO sa kanilang industriya. Guwapo, matalino, responsable at bilyonaryo. Maraming babae ang nangangarap na maging bahagi ng buhay niya. Ang problema ni isa sa mga babaeng iyon ay hindi niya gustong pakasalan. Hindi dahil sa mapili siya, kundi dahil halos lahat ng lumalapit sa kanya ay mas interesado sa apelyedong Monteverde kaysa sa lalaking nagdadala nito. Minsan, sinubukan pa siyang ipakilala ng mga kaibigan sa isang anak ng isang senador. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, napag-usapan na agad ang laki ng mansyon, ang mga resort na pagmamay-ari ng pamilya, at ang posibilidad na magkaroon sila ng perfect business marriage. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tuluyan na siyang nawala ng ganang makipag-date. Hindi niya kailangan ng babaeng hahanga sa pera niya. Gusto niyang makatagpo ng isang taong kayang mahalin ang tulad niya kahit wala ang apelyedong Monteverde. Iyon din ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nainis nang ipatawag siya ng kanyang lolo isang umaga. Hindi siya nagtaka. Kapag ipinapatawag siya ng matanda ng maaga, siguradong may panibago na naman itong plano. At tama nga siya. Tahimik lamang siyang nakikinig habang inilalatag ng abogado ng pamilya ang bagong kondisyon sa testamento. 6 na buwan. Iyon ang palugit na ibinigay ng kanyang lolo sa kanya. Kapag hindi siya nakapag-asawa sa loob ng 6 na buwan, malaking bahagi ng mana niya ay ilalaan sa isang charitable foundation. Hindi natakot si Adrian na mawalan ng mana. Mas natakot siyang mawalan ng katahimikan dahil kilala niya ang lolo niya. Kapag may gusto itong mangyari, gagawin nito ang lahat. At hindi nga nagtagal, nagsimula na ang kakaibang misyon ng matanda. Linggo-linggo ay may bagong babaeng ipinapakilala sa kanya. May negosyante, may artista, may abogado, may influencer, at may beauty queen pa. Pakiramdam ni Adrian ay hindi na siya naghahanap ng mapapangasawa. Parang contestant na siya sa isang reality show. Sa tuwing matatapos ang isang dinner, mas lalo lang siyang napapagod. Lahat ay perpekto, pero walang totoo. Napansin iyon ni Don Emilio, at dahil masyado na niyang kilala ang apo niya, alam niyang maling paraan ng pagpapakilala rito sa mga babaeng galing din sa mayayamang pamilya. Kaya lihim siyang gumawa ng sariling plano. Isang plano na walang ibang nakakaalam, maging si Adrian. Isang umaga, nagpunta si Don Emilio sa isang maliit na panaderya sa kabilang bayan. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa masarap na pandesal doon. Ngunit hindi tinapay ang sadya niya. Ang totoo, interesado siya sa babaeng namamahala sa panaderya. Walang iba kundi si Ella, 28 taong gulang, masipag, simple at kilala sa buong bayan dahil sa kabaitan nito. Mula nang pumanaw ang mga magulang niya, siya na ang nagpatuloy sa isang maliit nilang panaderya. Hindi man lumaki ang negosyo, ngunit hindi rin ito nalugi. Araw-araw, mahaba ang pila ng mga bumibili. Hindi dahil sa mura, kundi dahil masarap ang tinapay at magaan ang pakikitungo ni Ella sa lahat. Tahimik na pinagmasdan ni Don Emilio ang dalaga habang abala itong nag-aayos ng mga bagong lutong pandesal.
Walang mamahaling alahas, walang designer na damit, at walang anumang palamuti. Pero may kakaibang liwanag ang mukha nito habang nakangiti sa mga bumibili. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, napangiti ang matanda. Pakiramdam niya, natagpuan na niya ang babaeng matagal niyang hinahanap para sa kanyang apo. Pero, paano niya paghaharapin ang dalawa? Hindi pwedeng sabihin kay Adrian na pumunta sa panaderya. Siguradong tatanggi ito. Kaya naman, nag-isip ang matanda ng isang planong napakasimple. Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Don Emilio ang matagal na nilang driver. May iniabot siyang isang sobre at isang listahan. Pagkatapos noon, nakangiti itong bumalik sa hardin at nagkungwaring walang nangyari. Samantala, walang kaalam-alam si Adrian na ilang oras na lang, magsisimula na ang unang aksidente na tuluyang magpapabago sa buhay niya. Maagang nagising si Don Emilio ng araw na iyon. Hindi dahil may mahalaga siyang meeting o check-up sa doktor. Ang totoo, parang batang sabik na isagawa ang plano na ilang gabi na niyang pinag-isipan. Tahimik siyang nag-almusal na tila walang iniisip. Ngunit ang ngiting pilit niyang itinatago ay sapat na para mapansin ng matagal na niyang driver. Sa mahigit 30 taong pagsasama nila, alam nito kapag ganoon ang ngiti ng matanda ay may panibago na namang kalokohang mangyayari. Eksaktong 9:00 ng umaga, umalis si Don Emilio sakay ng kanyang paboritong lumang kotse. Hindi dahil mas maganda iyon kaysa sa iba nilang sasakyan, kundi dahil iyon ang pinakamadaling masiraan. Hindi pa man sila nakakalayo sa mansyon, ay alam na ng driver ang susunod na mangyayari. Pagdating nila sa tapat ng isang maliit na panaderya, kusang huminto ang makina ng sasakyan. Tahimik, eksakto, parang rehearsal. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magtipon ang ilang ususero sa gilid ng kalsada. May nagsabing baka naubusan ng gasolina. May nagsabing luma na ang sasakyan. Habang si Don Emilio ay nakaupo lamang sa loob, kunwari nag-aalala. Pero sa totoo lang ay halos hindi mapigil ang pagtawa. Makalipas ang ilang minuto, lumabas mula sa panaderya ang isang dalagang may suot na simpleng apron. May bahid pa ng harina ang magkabilang kamay nito at bahagyang namumula ang pisngi dahil sa init ng pugon. Walang pag-aalinlangan na lumapit ang dalaga upang alamin kung may maitutulong. Habang abala siyang naghahanap ng maiinom para sa matanda, lihim naman siyang pinagmamasdan ni Don Emilio. Lalo lamang siyang nakumbinsi na tama ang kutob niya. Walang arte ang dalaga. Wala ring anumang pag-aalinlangan sa pagtulong sa isang taong hindi niya kilala. Samantala, habang abala si Adrian sa isang meeting, ay biglang tumunog ang telepono. Hindi siya madalas tawagan ng driver ng kanyang lolo kapag walang emergency. Kaya halos hindi na niya tinapos ang meeting. Pagdating niya sa panaderya, ang una niyang nakita ay ang lolo niyang nakaupo sa isang maliit na monoblock. Masayang umiinom ng mainit na kape habang kumakain ng pandesal. Mukhang malusog, mukhang masaya, at mukhang walang anumang problema. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Habang papalapit siya, napansin niya ang dalagang abalang nagsisilbi sa mga customer. Hindi ito nagmamadali, ngunit hindi rin mabagal. Isa-isa nitong kinakausap ang mga bumibili na parabang matagal na silang magkakakilala. Hindi niya namalayang napatitig siya rito.
Sa kabilang banda, napansin din siya ni Ella. Isa lamang ang pumasok sa isip ni Ella. Isa na namang mayamang lalaki na mukhang naligaw sa lugar nila. Hindi naman siya nagbigay ng espesyal na pansin. Sanay na siyang may mga dumadaang turista o negosyante sa kanilang bayan. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng customer. Napangiti si Don Emilio. Eksakto ang gusto niyang mangyari. Walang espesyal na pagtrato, walang pagpapanggap. Sa unang pagkakataon, may nakilala si Adrian na hindi interesado na kung sino siya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit lalo siyang naging interesado. Bago sila umalis, napilit ni Don Emilio ang apo na bumili ng isang buong basket ng pandesal. Hindi maintindihan ni Adrian kung bakit kailangan nilang bumili ng ganoong karami, gayong 3 lamang silang kumakain sa mansyon. Pag-uwi nila, saka lamang niya nalaman ang totoo. Ipinamigay pala ng kanyang lolo ang halos lahat ng pandesal sa mga gwardya, hardinero at kasambahay. Napailing na lamang siya. Ngunit napansin niyang buong hapon ay hindi nawala sa isip niya ang simpleng panaderya at ang babaeng may bahid ng harina sa pisngi. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may isang taong gusto niyang muling makita. At sa hardin ng mansyon, habang nagdidilig ng mga rosas si Don Emilio, muli na namang sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Mukhang gumana ang unang bahagi ng Operation Apo. Napapatawang sambit ng matanda sa sarili. Mula ng araw na iyon, tila naging paboritong almusal ni Don Emilio ang pandesal. Hindi lumipas ang isang umaga na walang bagong dahilan para magpunta sa panaderya. Kapag tinanong siya ng mga kasambahay kung bakit hindi na lang sila ang bumili, iisa lang ang sinasagot niya. Mas masarap daw ang tinapay kapag personal na kinukuha. Ngunit ang totoo, hindi tinapay ang gusto niyang maiuwi. Gusto niyang maiuwi ang ngiti ng kanyang apo. Hindi niya ito sinasabi, pero napansin niyang matagal na niyang hindi nakikitang masaya si Adrian. Ngayon, sa tuwing binabanggit ang pangalan ng panaderya, tila kusang gumagaan ang ekspresyon ng binata. Hindi rin iyon nakaligtas sa paningin ng matanda, kaya lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang lihim na misyon. Isang umaga, bigla niyang ipinahayag na gusto niyang mag-donate ng tinapay sa isang ampunan. Hindi 10 kahon, hindi rin 20, kundi 50 kahon ng pandesal. Halos mabingi ang accountant nang marinig ang dami ng in-order ng matanda. Ngunit wala nang nagawa ang lahat. Kapag si Don Emilio ang nagdesisyon, para na rin iyong batas. Sa panaderya, halos hindi makapaniwala si Ella sa dami ng order. Hindi pa sila nakakatanggap ng ganoong karaming ipapagawa. Nagsimula silang magtrabaho bago sumikat ang araw. Umiikot ang mga oven, sunod-sunod ang pagmamasa, at sa unang pagkakataon, kinailangan nilang humingi ng dagdag na tulong. Lingid sa kaalaman ni Ella, isa na pala sa mga dagdag na tulong ang apo ng kanilang pinakamalaking customer. Pagdating ni Adrian sa panaderya, hindi niya inaasahang aabutan siya ng hawak na apron. Bago pa siya makatanggi, naisuot na iyon sa kanya ng isa sa mga tindera. May tumawa, may napailing, at may isang batang nagsabing bagay daw sa kanya ang pagiging panadero. Hindi niya alam kung matatawa o mahihiya. Sa buong buhay niya, unang beses niyang nagsuot ng apron. Mas sanay siyang magsuot ng mamahaling Amerikana kaysa damit na may bahid ng harina.
Ilang minuto pa lang ang lumilipas na puno na ng puting harina ang manggas ng kanyang polo. May harina na rin ang buhok niya at sa bawat pagkakamali niya, hindi mapigilan ng mga tao sa panaderya ang mapangiti. Hindi dahil sa pinagtatawanan siya, kundi dahil kitang-kita nilang nagsisikap ang isang lalaking halatang hindi sanay sa ganoong trabaho. Habang ang iba ay nahihiyang magkamali, si Adrian ay tahimik lamang na natuto. Unti-unti niyang natuklasan na hindi pala ganoon kadaling gumawa ng isang simpleng pandesal. Kailangan ng tiyaga, pasensya, at tamang tiyempo. Katulad pala ng pag-ibig. Sa kabilang banda, unti-unti ring nagbago ang tingin ni Ella sa kanya. Noong una, inakala niyang isa lamang itong mayamang lalaki na madaling magsawa. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang hindi ito nagrereklamo. Kapag inuutusang magbuhat ng sako ng harina, ginagawa nito. Kapag kailangang maglinis ng mesa, tahimik itong tumutulong. At kapag may matatandang customer na mabigat ang bitbit, kusa nitong inihahatid ang mga iyon hanggang sasakayan. Hindi iyon asal ng taong nagpapasikat. Asal iyon ng taong may respeto. Unti-unti ring naging komportable si Adrian sa panaderya. Hindi na siya tinatawag na sir. Tinatawag na lamang siyang Adrian. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, mas gusto niyang marinig ang pangalan niya kaysa tawagin siyang isang CEO. Habang lumilipas ang mga linggo, tila naging pangalawang tahanan na niya ang maliit na panaderya. Kapansin-pansin na rin ang pagbabago sa kanya. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas maaga na siyang umuuwi mula sa opisina. Minsan, hindi na niya namamalayang wala na pala siyang iniisip sa negosyo. Isang hapon, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga kahon ng tinapay, hindi niya napansing may maliit na batang tumatakbo papunta sa kanya. Dahil madulas ang sahig, muntik na itong matumba. Ngunit bago pa mangyari iyon, mabilis niya itong nasalo. Tumawa lamang ang bata na parang walang nangyari. Ngunit ang eksenang iyon ay nakita ni Ella. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Adrian na hindi negosyante, hindi mayaman, hindi sikat, kundi isang lalaking may mabuting puso. At hindi niya namalayang napapangiti siya. Sa di kalayuan, may isang matandang kunwaring bumibili na ensaymada habang palihim na pinagmamasdan silang dalawa. Halos hindi na nito mapigil ang sarili sa pagtawa. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa isa na namang matagumpay na hakbang ng kanyang lihim na plano. Sa isip ni Don Emilio, hindi na niya kailangang maghanap pa ng mapapangasawa para sa kanyang apo. Habang tumatagal, lalo lamang napapansin ng mga empleyado ng Monteverde Holdings ang pagbabago sa kanilang CEO. Ang lalaking dating unang pumapasok sa opisina at huling umuuwi ay bigla na lamang naging mahilig sumilip sa relo pagsapit ng 4:00 ng hapon. Ang dating walang interes sa weekend ay bigla na lamang hindi tumatanggap ng meeting tuwing Sabado. At ang lalaking dating 3 tasa ng kape lang ang inuubos sa isang araw ay araw-araw nang may dalang pandesal at ensaymada para sa buong opisina. Hindi na rin iyon nakaligtas sa kanyang executive assistant. Minsan pa nga ay napailing na lamang ito nang makitang nakangiti ang kanyang boss habang nakatingin sa isang litrato ng bagong lutong pandesal sa cellphone nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Samantala, sa maliit na panaderya, unti-unti na ring hinahanap ng mga suki si Adrian. Kapag hindi ito dumating, may mga matatandang nagtatanong kung nagkasakit ba ang bagong panadero. May mga batang umaasang
Siya ang magbibigay ng libreng cookies na palagi niyang binibili para sa kanila. At si Ella, hindi man niya inaamin, napapansin niyang tila may kulang sa bawat araw na hindi ito nagpapakita. Hindi na niya iyon gustong isipin dahil alam niyang magkaiba ang mundong ginagalawan nila. Isa lamang siyang simpleng panadera, samantalang si Adrian ay isang lalaking kaya nang bumili ng buong bayan kung gugustuhin nito. Pinili niyang wag umasa, ngunit may mga balitang hindi kayang itago. Isang umaga, may lumabas na larawan sa isang business magazine. Nasa pabalat si Adrian kasama ang anak ng isang kilalang negosyante. Ang larawan ay kuha lamang sa isang charity event. Ngunit ang pamagat ng artikulo ay tila ibang kwento ang gustong ipahiwatig. Mabilis na kumalat ang balita. May ilan pang nagsabing malapit na raw itong magpakasal. Hindi na tinanong ni Ella kung ano ang totoo. Pakiramdam niya, wala naman siyang karapatang magtanong. Tahimik lamang niyang ipinagpatuloy ang pagtitinda ng tinapay. Napansin agad ni Adrian ang pagbabago. Hindi na ganoon kadalas ang ngiti ni Ella. Hindi na rin ito gaano kadaldal sa mga kwento tungkol sa mga customer at sa mga bagong recipe. May distansya na at hindi niya maintindihan kung bakit. Habang sinusubukan niyang hanapin ang dahilan, may isang taong tahimik na nagkakape sa hardin ng mansyon. Walang iba kundi si Don Emilio. Pagkatapos mabasa ang parehong magazine, halos mabilaukan ito sa kakatawa. Hindi dahil natutuwa siya sa maling balita, kundi alam niyang nagsisimula ng magselos ang dalawang taong parehong ayaw umamin sa tunay nilang nararamdaman. Sa isip ng matanda, iyon na ang pinakamalinaw na palatandaan. Hindi na pagkakaibigan ang namamagitan sa dalawa. Lumipas ang ilang araw na tila mabagal ang oras. Hanggang sa dumating ang balitang ikinabahala ng buong bayan. Nasunog ang likurang bahagi ng panaderya dahil sa isang sirang linya ng kuryente. Hindi man lumaki ang apoy, sapat na iyon upang pansamantalang ipasara ang negosyo. Para kay Ella, tila gumuho ang mundong matagal niyang binuo. Ang panaderyang iyon ang alaala ng kanyang mga magulang. Iyon din ang bumubuhay sa kanila. At nang mabalitaan iyon ni Adrian, iniwan niya ang lahat ng meeting sa opisina. Pagdating ng binata, nadatnan niya na tahimik lamang si Ella habang nakatingin sa nasirang bahagi ng panaderya. Hindi nakita ng dalaga ang mayamang negosyante, kundi ang nakita niya ay isang taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Sa mga sumunod na araw, lihim na ipinakumpuni ni Adrian ang buong panaderya. Hindi niya ito ginawa upang mapahanga si Ella. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mawala ang lugar na nagturo sa kanya kung ano ang pakiramdam na maging tunay na masaya. Nang muling magbukas ang panaderya, halos hindi makapaniwala ang buong bayan. Mas maganda na ito kaysa dati. Mas maaliwalas at mas ligtas. Ngunit nanatili ang parehong amoy ng bagong lutong pandesal na unang nagdala kay Adrian sa lugar na iyon. Doon tuluyang naunawaan ni Ella ang lahat. Hindi pala kayamanan ang ipinagmamalaki ni Adrian, kundi ang kabutihan. At iyon ang bagay na hindi kailanman mabibili ng pera. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang huling araw ng 6 na buwang palugit. Tahimik na naglalakad si Adrian sa hardin ng mansyon. Hindi na niya iniisip ang testamento, hindi na rin ang mana. Isa lang ang malinaw sa puso niya. Natagpuan na niya ang babaeng hindi naghahanap ng apelyido, kundi ng isang taong marunong magmahal. Sa beranda ng mansyon, tahimik na nakamasid si Don Emilio. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang apo.
Hindi na niya kailangang itanong kung natupad ba ang plano niya. Kitang-kita iyon sa mga matang dati pagod na pagod, ngunit ngayoy puno na ng pag-asa. Minsan, hindi pala kailangan ng napakalaking himala para mabago ang buhay ng isang tao. Minsan, sapat na ang isang maliit na panaderya, isang mabait na babae, at isang makulit na lolo na naniniwalang ang pag-ibig ay laging dumarating sa tamang oras.